Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ang petsa ngayon is Agosto 25 mga kababayan ko. 6 na araw na lang, September na po. Lalabas na po, alam niyo na, pag September. Pag-usapan natin mga kababayan ko yung about dito sa in-expose ni Yorme, ni Mayor Isko Moreno ng Manila mga kababayan ko. Kasi ang Maynila po, isa rin po yan na lugar na sobrang binabaha. College po pa ako, yung UST yan, Spanya Boulevard, grabe hanggang lampas Balakang po ang baha po dyan mga babayan ko. Ang problema lang kasi mga babayan, ito pakinggan natin si Yorme yung mga congressman dyan na anti-Duterte, anti-Sara, lalong-lalo na yung Distrito 6, yung Bernie Abante po, aba, akala niyo ba, hinahanap ba naman si BP Sara? BP Sara, asan ka na? Nagbaba na rito sa Metro Manila. Congressman Abante, maybe siguro that is your expression o na-disappoint ka sa lugar mo, binabaha, na may 2 bilyong kang flood control na proponent ka, that's according to Mayor Isko, hahanapin mo ang Vice Presidente. Sino ba ang Presidente? Sige nga, sagutin mo. Siya ba ang namamahala ng executive? Ang DPWH is part ng executive. Siya ba Presidente? Vice Presidente lang si BP Sara. Ang Presidente mo, si Marcos. Oh, anong ginagawa niya? May masabi ka lang eh. O ito mga babae ko sinabi ni Yorme. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, Ito, 2023, 2024, kawawa and naman. 2025. Ay nako. Amounting to more or less 14 billion. Done. Take note mga kababayan ko, mga taga Maynila, 14 billion pesos po ang inilagay dyan po sa mga flood control sa 6 na distrito ng Maynila. In Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila. Tama, bumaha pa rin sa Maynila. Grabe, no? Now, Mhm. itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Oh, in fairness kay Mayor Isko, yung 2022, hindi po siya mayor. Natalo po siya nung eleksyon. Di ba, tumakbo siyang presidente. Ang nakuha lang atang boto, 1.5 or 2 million eh. Kasi, bagito lang mga babayan ko. In fairness kay hindi ko siya binoto, pero gusto ko siyang mayor na Maynila. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. Investigated by the Office of the President. Bakit wala pang resulta? Pero pag kritiko ni Marcos, demanda agad, kulong agad. Wala, talagang na to, yung gobyerno natin is sira na. Hinihintay na lang ni Marcos na matapos ang termino niya. Di ba? Sa Bulacan niya eh. 6 din ang mga mambabatas dyan. Anong nangyari? Wala pa rin. 41 billion. But that is the thing of the past. Okay? Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control Bumaha pa rin. sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila, Okay. and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila, continue to suffer with the flooding.
Nag-commercial pa mga kababayan ko. Ano mga kababayan ko, iaano ko na kung sino ang mga congressman dyan sa Maynila. Para ano, hindi sinabi kasi ni Mayor ata Parang nag-ano siya tinago pa niya mga kababayan ko Hindi, ano natin kung magkano yung mga amount Yung mga amount. Yung mga, eto na. Gusto niyo malaman per district? Yan, per district. Per district? Hindi po. Grabe, no? Ang tanong lang natin mga babayan ko, yung 6 na congressman dyan, yung 19 Congress, yung 19 Congress kayo ba'y nakinabang sa pondo ng bayan ng Maynila? Nagtatanong lang we're not accusing. District 1, Okay, District 1. 3.4 billion. District 2, 2 billion and 29 million. District 3, 4.2 billion. Chua. District 4, 1.3 billion. Okay, District 5, 1.1 billion. okay. District 6, 2 billion and 60 million. Abante. Mga kababayan ko, ang District 1, ang congressman yung 19 Congress, o baka hanggang ngayon siya pa rin, Ernesto Ernix Junicio Jr. 3 billion pesos. Second District, Rolando Barellano, mga 3 billion or baka lower than that. Si Chua po, Joel Chua ng 3rd District, 4 billion. 4th District, Edward Maceda, mga 2 billion. 5th District, Erwin Cheng. 6th District, Benny Abante na hinahanap si BP Sara, 3 billion pesos mga kababayan ko. All in all nga, 14 billion. Ang tanong lang, bakit nagbaha pa rin sa Maynila kung ang perang inilagay dyan for the flood control is 14 billion pesos? Nagtatanong lang po, kayo ba'y nakinabang dyan? Namorsyento ba kayo? Nagtatanong ang taong bayan ng Maynila. Ano, yung BP Sara, 125 million pesos confidential fund, grabe ang akusasyon nyo. Tapos kayo, bilyon-bilyon piso ang nilagap sa inyong distrito para sa flood control. Anong nangyari? Baha pa rin sa buong Maynila. Sumagot kayo. Kaming nagtatanong lang, kaming taxpayer ng Pilipinas, nagpapagod kaming mga senior, kami nagbabayad din ng mga tax, nakinabang kayo sa aming mga pera, tapos ganyan na lang aanuin nyo, nananahimik pa kayo. Bakit yung ibang mga congressman dyan? Di ba si Martin inaakusahan, di umano, na siyang pinaka-mastermind? Bakit tahimik ang mga congresswoman, mga congressman? Tanong din, kayo ba'y nakinabang din kay Martin Romualdez, dating speaker mga kababayan ko? Dapat talaga, ano lang kasi, tayo yung mga Pilipino matimpiin kasi. Kung sa ibang bansa, pwede lang magmura talaga. Ito si Total of 14 billion, 313 Ayan. million, 132,309 pesos May butal pa. centavos. Dapat di na binutal yan. 14 billion. Project allocation for the year 2022, 2023, 2024. Akala ko ba, Yorme, kayo nagkasundo na ni Joel Chua? Hindi tama yan. Basta kung may anomalya dyan sa pananalapin sa Maynila, ito mo 14 billion, no? Saan napunta nga? Ang Espanya, mga kababayan ko, college pa ako, binabahay na yung mga kababayan ko. Nag-graduate po ako sa Lyceum, 1986. Ilang taon na? 40 years na ba? Kung tama mathematics ko. 40 years na.
Bakit ang Maynila ganun pa rin? Di ba? Sasabihin nyo, bakit sa New York nagbaba rin eh? Bakit sa Chile nagbaba rin? Bakit sa Australia nagbaba rin? O, nagbaba nga po, pero may flood control din sila. Nawawala rin ang baha sa atin ilang araw bago mawala. Sige nga, kayo mga nagtatanggol kay Makoy. and 2025. At malamang sa hindi, Okay? kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay Alam niyo, para sa akin, itong mga flood control anomaly na to, siguro itutuloy na lang kung sino magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. At harinawa sana si Sara Duterte. Kasi pag iba ang nanalo, imposible siguro bata ni Marcos manalo kasi pag ang bata ni Marcos na manalo, wala, itetengan yan. Kaya nga kung sakali man na oposisyon na manalo na presidente, hypothetical nga, kung mawala si VP Sara, either si Pulong, si Bastinga, o ibang kandidatong tatakbo presidente ng oposisyon, pwede ba? Iganti nyo kaming taong bayan, dapat managot kung sino dyan mananagot. At 2028 kasi parang wala nang pag-asa eh. Iduduktong ko lang yung mga nag-recant na mga Marines. Wala. Yun ang gagamitin ng Romualdez ngayon. Nag-recant, di raw totoo. Kung ganun na talaga mga babayan ko. Tuloy pa natin, konti na lang. kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Wala na talaga. Grabe. O yun ang mga babayan ko. Hanggang kailan tayo maghihintay ng hustisya dito sa bayan natin? Marami pa yan. Buong Pilipinas nga eh. May mga flood control eh. Di ba? Sa bandang South. Dito rin sa Laguna, may mga nakinabang din, di umano, na flood control. May alokasyon na 3 bilyon, 2 bilyon. Wala. Kasi bata ni Marcos yung mga involved. Kaya maghintay na lang tayo sa 2020 mga babayan ko. Wala. Unless siguro kung talagang sincere si Ombudsman Remulla, abensin ko ngayon, 2 araw na lang, mag-iisang buwan na. Ang sabi ni Marcos, kakasuhan na yung pinsan niya. Hanggang ngayon, wala pa po mga babayan ko. Shoutout na lang, sino mo siya shoutout? Sige, pipilitin ko ha. Si Ate Ruby, si Cherry Tisay, Ma'am Shipe, Cassandra Crosit, si Iris Cassandra, si Junito Marinado, Simply Grace, Jane Barona Vlog, Oxilis, sino pa ba? Ma'am Shipe, meron na, no? Junito Marinado, tinan mo, ulianin na talaga ako, Cherry, no? Pasensya na, sila Koki Hero, sila Missy Rosco, si Grace, Simply Grace, si inaanak, Jane Barona Vlog, si Beth Pilapil, ang aking anak, na si Mirna. Sino pa ba? Pasensya na ha. Ililista ko ulit mga babayan ko. Ayun lang, paki-like and share lang po ha. Wala, para nawawalan tayo ng pag-asa na itong admin na to, wala. Tapos sasabihin nila, tumaas daw ang antas. Tumaas ang antas daw ng pamumuhay natin. Kaya pala, grabe pati yung statistics, niloloko nyo. Dinadaya nyo. Ang taas-taas sa mga bilihin ngayon. Tapos sasabihin nyo, 8% ang nakaginawa. Malaking bagay kung tutuusin. Pero huwag niya kami lolokohin. Sa kuryente, bayaran na naman tayo sa kuryente. Magkano naman babayaran natin mga babayan po na hindi natin ginagamit. Asa na yung system loss na sasabihin tatanggalin nila. Wala. Yun lang po. Like, share lang po, and subscribe. Salamat po, ingat. Bye. Thank you. Shin pala. Si Shin, Jean, si Evelyn, ito pala, nakahabol ako, si Ehard Purple. Sino pa ba yan? Ngayon lang, pasensya na. Tandaan na, sabi ni Cherry sa ni Ruby. Bye.